Sa gitna ng bumabahang korupsyon ukol sa flood control projects na nawagan ang ilang grupo at samahan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabilang na ang mga mag-aaral ng Bulacan State University. Dito, sa harap ng Department of Works and Highways o DPWH Office 1 ngayong September 19. Kilos protesta ang naging panawagan ngayon ng ilang progresibong grupo gaya ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan na pinangunahan ni Danilo Cadaning Ramos. Ito ang naging sentro ng naging interview ni Ramos sa gitna ng protesta. Ay pa niya, sobra na ang mga opisyal ng gobyerno sa paglulustay sa buwis ng taong bayan. Ikulong, panagutin, ang magnanakaw, ang mandarambong sa ating bayan. Tinukoy rin ni Ramos ang mga hindi pinangalanang sangkot sa maanumantiang flood control projects kung saan ang probinsya ng Bulacan ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo. Dahil dito, nakisama rin sa lansangan ang mga leader estudyante ng Bulacan State University. At nilunod at nilubog ng mga kurakot, ng kurap, ng ganit sa kapangyarihan. Na tumutol sa nagdaang Administrasyong Duterte kasabay ng pangungusyon sa pamamalakan ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Sa kabilang panig naman, umingay at nangalampag ang alma ng mga estudyante sa issue ng korupsyon sa kanilang naging student walkout. Tinutukan niya ni Baron Marcos. Yes, Joyce, makikita natin dito sa likuran na kinalampag ng mga estudyante ng Bulacan State University ang pamantasan sa pamamagitan ng student walkout ngayong ika-19 ng Setyembre. Para ito sa mga sigaw laban sa korupsyon mula sa mga anomalyang flood control project at sa iba pang issue sa lipunan. Marcos Singilin, Duterte Panagutin, scholar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Iyan ang sigaw ng mga bulsuan sa kanilang panawagan laban sa korupsyon. Mula Minifores ay nagtungo ang mga estudyante sa tapat ng main gate ng Bulacan State University kung saan agara namang isinara ng mga gwardya ang campus bilang tugon sa nangyayaring protesta. Kasabay nito, nakibusina ang mga sasakyang dumaan bilang pakikiisa sa kilos protesta dahilan upang dumagundong sa ingay ang mga kalsada. Patuloy na isinisigaw ng mga bulsuan ang panawagan para sa hustisya at pananagutan. Wala pa man tayong ginagawa, wala pang sigaw na naririnig, ay malakas na yung presensya ng kapulisan. Isang panakot at isa ito sa hakbangin ng mga leader estudyante sa mga estudyanteng gustong sumama sa kilos. Tinatakot tayo para alam natin na hindi na natin gawin. Patakot tayo para hindi na natin isigaw yung panawagan natin, hindi na natin ilaban yung mga kinakailangan nating isagaw at malaman ng mga administrasyon. Iyan ang naging latest update sa isinagawang student walkout. Balik sa iyo, Joyce. Varo, nabanggit mo nga itong mga gwardya, no? Paano naman yung presensya ng kapulisan natin? Hindi ba mayroong no permit, no rally? Kaya paano ito tinugunan ng mga bulsuan dito sa naging kilos protesta nila? Joyce, sa kasalukuyan, wala namang naging issue sa patakarang no permit, no rally ng mga kapulisan. Pero totoo na itong nabanggit mo dahil ramdam na ramdam ang presensya ng kapulisan dito sa kilos protesta. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa panawagan ng mga kabataan at leader estudyante ng Bulacan State University dito sa student walkout. Sa tunay na kalagayan ng mamamayan. Ako si Baron Marcos mula sa kolehiyo patungo sa bayan. Ako si Joyce Bartolome mula sa kolehiyo patungo sa bayan.